two Chinese Coast Guard vessels shadowed atin ito civilian mission as it makes its way toward Pag-asa Island in the West Philippine Sea. And at this point, we have from Kapitan Felix Oca reporting to us live. We have Rafaela David of the Atin Ito Coalition. Thank you so much for joining us. Good to see you well and good. How is the situation there at sea? Hello, Gretchen, at sa ating mga tagapanood ngayong umaga. Magandang umaga. So, ito naman, yung mga youth natin excited, yung mga volunteers natin, kasi later today we will have another musical event at lunch. So, joyful spirit, and of course, merong sense of solidarity kasi may mga kasama tayo na artists, hindi lang na mga Pinoy, pero may mga artists din from neighboring countries na sumama sa atin para mag-perform. Kaya mararamdaman ko talaga yung pagsasama-sama, pag-aakbayan, pagkakabisig pagdating sa issue na to. Okay, Rafaela, tell us all about the Chinese Coast Guard vessel shadowing the Kapitan Felix Oca. Kailan nagsimula ito? Gaano kalayo mula dun sa jump-off point sa El Nido? So, kahapon around 8 a.m., nagsimulang mag-shadow yung dalawang CCG vessel sa ating ship, no, sa ating mission. That's, I think, 6 hours after nating magsimulang maglayag, mga around 52 nautical miles away from El Nido. So, hindi pa tayo gaanong nakakalayo. At 6 hours pa nga lang yung nababiyahe. Nagsimula na silang i-shadow yung ating sinasakyang barko. Tapos pagkatapos nun, a few minutes later, nag-radio challenge pa doon sa ating mission. Doon sa radio challenge, narinig namin syempre yung usual nilang sinasabi na ang Pilipinas daw ay walang karapatan na maglayag dito sa ating karagatan at tayo daw ay hindi sumusunod sa batas. Pero klaro naman sa atin at sa global community of nations na kinabibilangan natin na ang hindi sumusunod ay ang China at sila pa yung sumusubok manghara sa atin, bagkus tayo yung may karapatan dito sa West Philippine Sea. Lapit po nung 52 nautical miles. I mean, kung naaalala ko nung first civilian mission, galing din tayong El Nido, pero parang hindi ganyan ka lapit. Ano ang sinabi ng mga ng Philippine Coast Guard? Ito ba ay karaniwan o talagang kumbaga dahil alam na nila na mangyayari ito, talagang binubuntutan na? Yes, medyo surprised din kami kasi nung first mission nga ay nag-shadow sila, nagsimulang mag-shadow hapon pa. Kasi similar yung oras ng pag-gising namin ngayon eh. Pero ngayon, umaga pa lang, paggising namin, ang bumungad sa amin ay yung yung balita na may nagsha-shadow nga. Ibig sabihin, tipo bang nagbe-breakfast pa yung mga tao, ay meron ng ganitong pagre-radio challenge at pagsha-shadow. So, ibig sabihin talagang sinalubong tayo paglabas ng ating exclusive economic zone at medyo malapit silang nagsimula dito sa ating coast. Okay. Rafaela, meron bang Chinese Navy kayo nakita? Kasi naalala ko rin, nung unang sighting natin, kasama doon yung Navy. But this time around, is there a presence of that? Yes. Well, sa ngayon yung Chinese pa lang, yung dalawang vessel pa lang na yung nakikita natin. Hindi katulad nung first mission nga na ang bubungad sa atin ay Navy. Tapos this time parang hindi siya gaanong lumalapit, talagang parang nag-escort lang from some distance. Although kagabi may mga ilang volunteers tayo na parang merong nakitang parang may nagdo-drone doon sa taas, siguro nagkukuha ng information at klaro naman na hindi galing sa amin yung drone. So ang aming haka, pero syempre kino-confirm pa na parang merong drone na nagmamasid doon sa ating mission. Posibleng galing sa kanila. Okay din, kasi at least it seems that they are keeping their distance this time. But how does atin ito see this shadowing by the Chinese Coast Guard vessels? And what was the reaction of the people there? Because we have, I think, more civilians on board. Oo,
noong itong ginagawa nila, alam namin that this is an effort na singdakin yung ating mga volunteers at yung ating mga guests on board Kapitan Felix Oca. Pero nakaka-inspire, nakaka-lakas ng loob makita yung ating mga volunteers at even yung mga bisita na imbis na magpasindak ay tuloy lang dun sa kanilang mga ginagawa. In fact, kahapon nga ng afternoon ay nagkaroon pa ng political education session kasama yung ating one of our leaders at advocates sa atin ito, si Kiko D. Nagkaroon, habang nasa likod niya, nagsashadow yung Chinese vessel, siya yung nagkakwento ng kasaysayan ng ating paninindigan sa West Philippine Sea. After nun, nagka-jamming session pa kasama yung ating mga artists on board. So, ibig sabihin, kahit na mayroong ganoong effort na manakot yung China, parang keeping strong and keeping the courage yung ating mga kasama on board. Ay Paeng, the concert is slated to happen tonight. Where do you want to hold that? Sa Pag-asa Island ba mismo? Malapit lamang sa Pag-asa? And ano yung mga nakikitang challenges ni Captain George de la Cruz papuntang Pag-asa? Is he monitoring a fleet of ships that might be a blockade to the atin ito mission? We're hoping to conduct our second musical event sa mission na ito sa still aboard Kapitan Felix Oca, pero hopefully, at ito yung ating intent, mag-concert sa vicinity ng Pag-asa Island, hopefully within the territorial waters around Pag-asa Island, para kung may pagkakataon ay makasalubong natin yung mga mangingisda na nanggaling pa sa Pag-asa Island para makasama natin. At gayon din ay we're hoping na syempre ay walang maging aberya at tuloy-tuloy lang ang ating mission para sa dulo. Mission accomplished ulit tayo this third mission. Pero that being said, we're also prepared na baka may mga ilang nakabantay na doon at sasalubong din sa atin. So sasalubungin tayo ng mga mangingisda from Pag-asa Island, pero tayo ay nag-expect din na possibly baka merong doong mga Chinese vessels na baka makiki-concert sa atin. Hopefully with peace. Hopefully carrying the message of peace. Pero alam naman natin na sa act nila lately parang talagang ang intent ay manakot. Okay, Paeng, alam natin yung Pag-asa Island, medyo malayo ito sa Palawan, ano? Nasa may Kalayaan Islands na ito. Itong mga mangingisda na sasalubong sa inyo, saan sila exactly nangingisda? Alam ko kasi parang puro commercial na yung nandyan, no? Kailangan medyo malaki-laki yung bangka mo for you to be able to get there. At pangalawa, nagkokomento yung ibang mga tao, no, online, nagtatanong, bakit concert? Paano ito makakatulong sa advokasya para sa West Philippine Sea? So yung mga mangingisda doon, yung ilan ay, may ilan actually na natirang mga fishing boats doon sa Pag-asa Island. At yung ilan may mga galing din sigurong Mindoro na pumapadpad doon sa area na yon. Tapos, bakit mahalagang ginagawa natin ito? This is very much important kasi especially this historic peaceful concert at sea, ang ating panawagan ay, ang ating gustong ipakita ay through using music as an instrument, ay maipakita natin na sa mapayapang paraan pwede tayong tumindig. And also through music, we are creating bridges among nations. Kasi iba-iba yung lengguwahe natin eh. Pero pagdating sa musika, that we can share, we can build bridges among nations who believe in peace and who believe in the international rules-based order. So itong klaseng ganitong concert para sa atin ay isang love song para sa West Philippine Sea at gayon din sa lahat ng tumitindig para sa ating karapatan. Is it safe to say lahat ng nandyan ay naninindigan, no, para sa kapayapaan sa West Philippine Sea? Kahit na yung mga foreign artist, naiintindihan ba nila kung ano yung cause dyan, yung ipinaglalaban? Nakakatuwa actually kasi even yung mga artists, especially kahapon nung nagja-jamming session kami with them, ay yung klaro sa kanila na ibang man yung ating mga pinanggalingang bansa, meron tayong unity
pagdating sa mensahe ng kapayapaan. At para sa kanila, ay wala dapat nambubuli sa ating neighborhood. Dapat tayo magkakapitbahay ay nagtutulungan, magkakapitbisig at obligasyon nating lahat na panatilihin yung kapayapaan dito sa ating rehiyon. At nakakatuwa kasi yung jamming session nga, makikita mo na o-observe din nila yung shadowing dun sa likuran nila habang sila ay kumakanta. Kaya doon pa lang kitang-kita mo na yung sense of solidarity, Nararamdaman, yung oo, pakikipagkaisa nila sa issue ng ating Gusto ko bitbit. lang din tanungin, nakakahabol ko lang si Kapitan George de la Cruz, kung matatandaan mo nung first mission, nag-U-turn. Wala na bang U-turn ngayon? At kamusta naman siya sa kanyang paghahanda dito para bilang isang leader ng buong trip, ng buong mission? Oo. Sa palagay ko, in the first mission and second mission, marami tayong natutunang mga lessons at kasama doon yung pag-i-ensure na we are prepared doon sa lahat ng mga scenarios na pwede nating harapin at kasama dyan yung coordination din natin doon sa captain of the vessel kasi sa dulo siya ang pinaka-bossing at siya ang pinaka-driver dito sa ating barko, and we're just happy na talagang this time ay clear sa amin yung objectives, and we're hoping na, kasi ang bitbit naman namin ay musika, we're hoping to successfully conduct our peaceful concert sa vicinity ng Pag-asa Island. Ano mang yung gawin ng China, hindi tayo papasindak at tuloy lang tayo na parating yung musika sa mga gusto nating makarinig nito. Saan mapapanood ang concert? Online for those who want to tune in? And at what time? Yes, magkakaroon po tayo ng concert mamaya around lunchtime. So abangan po nila, baka sa lunch break nila pwede silang maki-jamming sa atin. Pwedeng panoorin sa ating Facebook page doon sa atin ito at doon sa ilang mga partner organizations natin naka-share din yung live natin ng concert. So yung pages halimbawa ng Akbayan Party, ng Student Council Alliance of the Philippines, pwede po nilang i-monitor para makapanood din sila at makasama sa ating kantahan. Okay, lahat kami ay will stay tuned to that. The lunchtime concert by the Atin Ito Coalition, the third mission, civilian mission involving artists and, of course, advocates for the West Philippine Sea. It is good to see you in this mood. Kalmado ka lang, and we hope it stays that way. Thank you so much for your time today. We have Rafaela David of the Atin Ito Coalition. Please do stay safe.